Hello science fans! Napakaraming uri ng hayop at halaman sa buong mundo. But we are all united by one molecule, the DNA. Kahit sa napakaliit na bakterya hanggang sa, tayo, the DNA guides how our cells and our bodies work. Pero ang mga bakterya ay tinatawag na prokaryotes. While tayong mga tao, mga halaman at pati na rin mga fungi katulad ng mushrooms ay tinatawag na eukaryotes. But what makes prokaryotes and eukaryotes different from each other? Ang mga prokaryotic cells na makikita sa bakterya at sa mga organismo na nasa ilalim ng Kingdom Archaea ay relatively simple. Wala silang nucleus at iba pang membrane-bound organelles, samantalang ang kanilang genetic material na DNA ay nagpa-float ng free sa cytoplasm. In contrast, ang mga eukaryotic cells na makikita sa tao, halaman, iba pang hayop at pati na rin mga protists ay mas komplikado. Meron silang nucleus na kung saan napapaloob ang DNA. Kasama na rin ang iba pang membrane-bound organelles katulad ng mitochondria, endoplasmic reticulum at Golgi apparatus. Pero kung magkaiba ang prokaryotic sa eukaryotic cells, bakit parehong DNA ang nagpapatakbo sa kanila? Well, bago ko sagutin ang katanungan na ito using science, let me first say hi to our new viewers. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology, and some of my work deals with molecules that we cannot see with the naked eye. Isa rin po akong guro, at pilit ko pong sinusubukan kung paano papasimplihin at padaliin ang mga lessons na tinuturo natin sa ating mga estudyante. And Shiansha is my science communication channel, where I talk about cool and nerdy stuff about the science we study in class. Paano nga ba pinapagana ng DNA ang ating mga katawan? Imaginein natin na ang DNA ay parang isang recipe book na makikita natin sa ating kusina. Bawat recipe na nasa loob ng libro na ito ay nagre-represent ng isang gene na pwede nating gamitin para magluto ng isang putahe o protein. Pag panahon na para magluto ang ating chef, ang RNA polymerase, ay pipili ng isang recipe, isang gene, sa ating libro, ang DNA, at kukopyahin niya ito sa isang recipe card, ang mRNA, sa isang proseso na tinatawag na transcription. Yung chef naman natin ay dadalhin ang recipe card na ito mula sa kitchen cabinet, which is the nucleus, to the kitchen counter, which is the cytoplasm. Pag nasa kusina na tayo, may isa pang chef, ang ribosome, na susundin ang instruction na nasa recipe card kung paano niya paghahalu-haluin ang mga rekado, ang amino acids, sa tamang order. Ang proseso na ito ay tinatawag nating translation. At ang end result ay isang napakasarap na ulam, ang proteins, na handa na para kainin. Kung wala yung recipe book, yung DNA, at yung cooking process, which is gene expression, yung restaurant natin, yung cell, wouldn't be able to function properly. Bawat ulam or protein ay nagpi-play ng isang crucial role para tumakbo ng maayos yung restaurant, yung cell. Katulad ng kung gaano ka-importante lahat ng proteins na meron sa ating katawan. Pero ano ba ang pagkakaiba ng DNA sa isang bakterya at sa isang tao? Sa bakterya, ang DNA nila ay nasa isang bilog na chromosome na makikita na sa cytoplasm. Kumbaga nasa kusina na siya at handa nang magluto. In contrast, ang DNA nating mga tao ay naka-organize into 46 linear chromosomes na nasa loob ng nucleus within each cell. So, para siyang nasa loob ng isang library na maraming encyclopedia. Kahit na may pagkakaiba-iba, ang DNA ng tao at ng bakterya ay gawa sa same na 4 na building blocks, ang adenine, thymine, guanine at cytosine. Ang nucleotides na ito ay nagpe-pair up in specific ways, meant for each other, kumbaga. Ang adenine kasama ang thymine at ang cytosine kasama ang guanine, para mabuo ang pinakasikat na double helix structure that we associate with DNA. However, yung arrangement at dami ng mga ito ang siyang nagkakaiba sa tao at sa bakterya. Ang genome ng bakterya ay mas maliit at mas konti ang genes kung ikukumpara natin sa human genome. Ang mga bakterya ay merong mga genes na nag-aalaw sa kanila para mag-adapt sa diverse environments.
Kaya rin nilang mag-develop ng antibiotic resistance at mag-multiply ng napakabilis. Ang DNA naman nating mga tao ay nagko-contain ng mga genes na involved sa mga complex processes katulad ng brain development, immune response, and cell differentiation. At pagdating naman sa mga bacteria, natatanggap nila ang kopya ng kanilang DNA through a process called horizontal gene transfer. At tayo namang mga tao, natatanggap ng ating mga anak ang ipamamana nating DNA through reproduction. Given these differences in structure and content, paano din nagkakaiba ang gene expression sa tao at sa bacteria? This time, imagine naman natin na ang gene expression ay isang complex orchestra performance, where each instrument represents a component involved in the process. Sa bacteria, ang gene expression ay parang isang one-man band, kung saan ang mga instructions ay na-execute ng mabilis at walang komplikasyon. Dahil ang bacterial DNA ay compact at contained within a single circular chromosome, mabilis ang access at transcription ng genes. In contrast, ang gene expression naman sa ating mga tao ay parang isang grand symphony. Maraming tumutugtog, intricate ang coordination, at malaki ang dami ng kanta na pwede nating tugtugin. Ang ating DNA, spread across 46 chromosomes, is more complex at kailangan tight ang regulation. So, ang proseso ng gene expression sa ating mga tao ay highly orchestrated at marami itong steps katulad ng transcription, mRNA processing at translation. Bawat step na yan ay carefully regulated para meron tayong precise control sa ating protein production. Kahit maraming pagkakaiba, ang DNA at proseso ng gene expression sa mga bakterya at sa mga tao, ang kanilang pagkakapare-pareho naman ang nag-highlight kung gaano kakonektado ang lahat ng buhay sa ating planeta. At their core, parehong bakterya at humans ay nagre-rely sa same basic principles na makikita natin sa ating DNA para mo-sustain ang ating buhay. Nakakatuwa na kaya nating aralin ang mga bagay na ito. At pwede ka pang mas maging involved in these kinds of discoveries kung magiging parte ka ng ating STEM community. Kung isa kang batang babae na malapit nang mag-start sa iyong STEM thesis, gusto ka naming tulungan. Please check out the Scientia Thesis Grant kung saan pwede kang makatanggap ng 55,000 pesos para makatulong sa iyong research. Pwede mong aralin ang proseso ng pag-a-apply sa aming lumang video, pero meron ka ring makikitang instructions sa description ng video na ito at sa aming social media channels. Also, meron pa tayong isang buwan para ipagpatuloy ang ating fundraising para sa Scientia Thesis Grant. Tulungan niyo po kaming tumulong pa sa mas maraming batang babae na nag-aaral ng STEM by sharing our fundraising links and channels. Yung mga information para po mag-donate ay makikita rin sa description ng video na ito at sa aming social media pages. But what do you think? Excited ka bang mag-aral ng mga microscopic na bagay katulad ng bakterya? Or yung mas maliit pa, yung DNA? Or gusto mo, mas malaki? Hindi ba exciting na napakarami na nating teknolohiya para maaral ang mga ganitong bagay? Let us know your thoughts in the comment section below.